Nagbukas ang pelikula sa isang pumapalaot na bangka ng mga mangingisda, kung saan nakilala natin ang ating bida na si Zhang Yao. Matapos magretiro mula sa militar, si Zhang ay pinasok ang pangingisda upang suportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang eksena ay naputol sa 7 buwan nang makauwi na siya sa kanyang tahanan. Sa kanyang pagtataka, nakalak ang kanyang karinderya at ang asawa at anak niya ay hindi niya doon natagpuan. Pinaalam ng isang kapitbahay kay Zhang na ang kanyang asawa ay nalulong sa droga at ngayon ay naninirahan sa ilalim ng tulay kasama ng iba pang katulad niya. Nang marinig ito, ang gulat na si Zhang ay agad na sumugod doon at natagpuan ang kanyang asawa sa isang kakilakilabot na estado. Mabigat isipin kung paanong ang kanyang asawa na kilala niyang maganda at masayahin, ay ngayon lulong na ng husto sa droga. Isang flashback ang nagpapakita na ilang buwan bago mangyari ito, may ilang thugs na dumating sa kanyang karinderya at niloko ng mga thugs ang asawa niya sa pag-inom ng alak na hinaluan nila ng droga. Mula noon nagkaroon na ng hindi mapigil na addiction ng asawa niya sa droga, hanggang sa humantong na sa pagbebenta ng kanilang bahay at karinderya para lang makabili ng droga. Isang araw, habang nasa ilalim ng impluwensya ng droga, iniwan niya ang anak na babae mag-isa sa kalye. Sa kasamaang palad, nabangga ng truck ang bata at napatay. Sa kawalan ng pag-asa at pagsisisi, nagpasya siyang wakasan ang buhay sa pagtalon sa tulay. Nahulog ang isang papel na may marka ng mga drug dealers. Ang papel na ito ang humantong kay John upang matuklasan ang organisasyon ng droga na responsable sa nangyari sa kanyang pamilya. Hindi gaya sa nangyari kay John at sa mga taong nalulong sa droga na nawasak ang buhay, ang mga taong sangkot sa negosyong ito mula sa mga big boss, mga tiwaling opisyal, hanggang sa dealer kabilang na rin ang mga tiwaling pulis na sumusuporta sa kalakalan ng droga ay sobrang nasisiyahan sa kanilang buhay dahil sa laki ng kinikita nila mula sa droga. Naputol ang eksena sa pagkalipas ng 2 taon nang magsagawa ng raid ang isang pulis na nagngangalang Ando sa isang hideout ng drug trafficking. Nakuha niya ang isang malaking bilang ng mga pakete ng droga at naaresto ang ilang dealers. Ngunit biglang isang lalaki ang dumating upang kunin ang mga paninda. Iginiit niya na 2 pakete lamang ang kailangan para sa ebidensya dahil ang batch na ito ay kay Mukon, ang pinakamalaking drug kingpin ng lungsod. Bagamat naiinis si Ando dito, wala siyang choice kundi pumayag. Pagkatapos ay ipinakilala tayo kay Mukon na lumalabas na isang matandang lalaki na may malubhang karamdaman na. Siya ay binisita ng kanyang kanang kamay, si Heta, na nagpaalam sa kanya tungkol sa matagal nang nawawala niyang anak na si Sewang. Ayon kay Heta, kasalukuyang nakakulong si Sewang sa Pilipinas at lubhang mapanganib na preso. Matapos mamatay ang kanyang ina, lumaki siya sa lansangan at naging leader ng gang sa murang edad. Inihayag ni Heta na si Sewang ay nakagawa ng hindi mabilang na krimen at hindi rin ito nag-aatubiling kumain ng tao. Sa kabila ng mga karumal-dumal na krimen na ginawa ng kanyang anak, si Mukon ay nanatiling hindi nababahala. Sinabi niya na hindi na siya mabubuhay ng mas matagal at kailangan ng may humalili sa kanyang negosyong droga at ang anak niya lang ang nararapat na humalili sa kanya. Hinimok ng matanda si Heta na dalhin si Sewang sa kanya gamit ang anumang paraan na kinakailangan. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Sewang, payapa na natutulog sa kanyang selda. Makalipas ang ilang sandali, ilang gwardiya ang pumasok at nagsimulang umatake sa kanya ng sabay-sabay. Matapos bawian ng buhay si Sewang, makikita natin ang ating bidang si Zhang Yao na pumasok sa silid. Pagkatapos ay sinuot niya ang uniforme ni Sewang at gumawa ng ilang hiwa sa kanyang mukha upang maging kamukha ni Sewang. Kinaumagahan, si Zhang Yao, na ngayon ay nasa ilalim ng pagkakakilanlan ni Sewang ay pinalabas sa kulungan. Siya ay tumungo sa lungsod sakay ng isang barko, at habang nasa kanilang paglalakbay, ang mga tripulante pala ng barko ay mga hired killers na ipinadala para patayin si Sewang. Pagkatapos ubusin ni Sewang ang mga tripulante, dumating ang pulis na si Ando. Lumalabas na inupahan pala ni Ando si Zhang para magpanggap bilang si Sewang sa pag-asang may bagsak nila si Mukon at ang malawak nitong operasyon ng droga. Ito rin ang mithiin ni Zhang bilang kabayaran sa nangyari sa kanyang asawa at anak na ang buhay ay nasira dahil sa droga. Sa makatuwid, inutusan siya ni Ando na gamitin ang pagkakakilanlan ni Sewang at kunin ang tiwala ng matanda upang buwagin ang kanyang imperyo.
Nang maglaon, makikita natin si Mukon sa isang pulong kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang mga kasosyo sa negosyo, si Anpei, isang tiwaling Chief Police Commissioner. Pinag-usapan nila si Sewang at nagpahayag ng pananabik sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, dumating na si Ando sa bahay at nalaman natin na siya pala ay pamangkin ni Anpei. Nasalubong niya doon ang asawa ni Anpei na si Nancy na pinaalam sa kanyang nasa pagpupulong pa ang matatanda. Napansin ni Ando ang mga paso sa kanyang mukha at tinanong kung sinaktan na naman ba siya ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman, itinanggi ito ni Nancy at sinabing siya ang may kasalanan kaya nangyari sa kanya ito. Dahil dito ay nalungkot si Ando at malinaw na may nararamdaman siya para kay Nancy. Maya-maya, dumating si Zhang sa bahay at kumilos na parang baliw at walang hiya. Inilabas niya ang telepono na kinuha niya mula sa mga tripulante upang malaman kung sino ang nagpadala sa kanila upang ipapatay siya. Nang tawagan niya ang numero, tumunog ang telepono at ito pala ay pag-aari ng isang konseho na nagkataong nandoon sa harap niya. Ngunit pakulo lang pala ito para itago ang totoong mastermind na walang iba kundi si Heta, dahil inaasahan niyang mangyayari ito kaya palihim niyang nilagay ang telepono sa bulsa ng konseho. Marahas na binugbog ni Zhang ang lalaki ngunit biglang inilabas ni Heta ang kanyang baril upang tapusin ang lalaki. Ang kaguluhan sa kalaunan ay biglang huminto nang dumating si Mukon at tuwang-tuwa nang makita ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Naging emosyonal siya at niyakap si Zhang. Gayunpaman, sa kabila ng taos-pusong sandali, kailangan pa ring tiyakin ni Mukon kung siya ba talaga ang kanyang anak, kaya palihim niyang kinuha ang ilan sa dugo ni Zhang at ipinadala ito sa yaya para sa DNA test. Sa gabi, nagdaos si Mukon ng isang engrandeng party para ipagdiwang ang pagbabalik ni Sewang. Natanggap na rin niya ang peking resulta ng DNA at nabuhayan ng loob nang malaman na ang lalaki ay tunay nga niyang anak. Pagkatapos noon, tumungo si Mukon sa entablado at ipinakilala si Zhang sa lahat bilang kanyang anak na matagal nang nawala. Ibinigay pa nito sa kanya ang kanyang Buddha necklace bilang senyales na si Sewang ang papalit sa kanyang negosyo. Kinabukasan, agad na pumasok si Zhang sa trabaho at nagsimulang pangasiwaan ang negosyo ng kanyang peking ama. Tinanggap niya ang unang trabaho upang hanapin ang isang drug dealer na nagngangalang Bale na nagnakaw ng droga mula sa kanilang grupo ilang linggo na ang nakakaraan. Nagtipon si Zhang ng ilang alapores at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang madilim at nabubulok na gusaling puno ng mga thugs. Sa kalaunan ay nakita niya ang kanilang pinuno, si Bale. Sa halip na isang friendly meeting, kinailangan ni Zhang harapin ang isang tensyonadong sitwasyon at nagkaroon sila ng mabangis na labanan. Pero sa huli, gamit ang kasanayan sa militar ay madaling dinaig ni Zhang si Bale. Si Bale ay muntik nang mahulog sa gusali at nang tatapusin na siya ni Zhang, ang mga tauhan ni Zeta, na dapat magpoprotekta kay Zhang ay biglang tinangkang patayin si Zhang at pagkatapos isang putok ang narinig. Hindi nagtagal, bumalik si Zhang sa mansyon at buong pagmamalaking iniharap si Bale at ang mga nakaw na droga kay Mukon. Tuwang-tuwa ang matanda dahil hindi lang naibalik ng anak niya ang droga, kundi nagawa pa nitong mapasunod ang kanilang kaaway. Sa wakas ay ipinagkatiwala na ni Mukon kay Zhang ang kanyang mga gawain sa negosyo at ipinadala siya upang siyasatin ang pasilidad ng produksyon ng droga. Sa mga sumunod na araw, si Zhang, kasama si Bale, ay naglakbay upang siyasatin ang kanilang mga pabrika sa buong bansa. Pagkatapos ay nagpatupad siya ng iba't ibang mga diskarte upang mas lalong mapabuti ang kanilang mga operasyon na nagresulta sa isang makabuluhang pagtaas sa kita. Pagkalipas ng mga araw, nakipagkita si Zhang kay Ando at ibinigay sa kanya ang mga lokasyon ng lahat ng kanilang mga pabrika at mga shipping routes. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na ang impormasyong ito ay hindi sapat. Dagdag niya na si Mukon ay may pribadong vault na naglalaman ng malaking halaga ng pera at impormasyon tungkol sa mga nasuhulan na opisyal. Sinabi rin niya na makapangyarihan si Mukon dahil sa pakikipagsosyo nito kay Anpei at hinimok si Zhang na magtanghal ng isang drama na mag-uudyok ng digmaan sa pagitan nilang dalawa. Nang gabing iyon, nakipagkita si Zhang kay Anpei para sa hapunan at tahasang sinabi ni Zhang sa kanya na simula ngayon, 10% na lang ang matatanggap niyang kita kaysa sa kasalukuyang 40%. Halatang ikinagalit ito ng matanda at sinabing si Mukon lang ang may karapatang magdesisyon ukol sa bagay na ito at hindi sa kung sino kahit anak pa niya. Ngunit kalmadong ipinakita ni Zhang sa kanya ang isang video kung saan pinatay ni Anpei ang isang inosenteng tao. Pagkatapos nagbanta si Zhang na ilalantad ito sa publiko, ngunit tumugon ng commissioner sa pamamagitan ng pag-aresto kay Zhang at pagkulong sa kanya sa isang selda ng bilangguan. Sa gabi,
Dumating si Bale at ang kanyang mga tauhan sa istasyon ng pulisya at sinalakay ang lugar gamit ang mga Molotov at niretrat ng dekalibreng armas. Samantala, pauwi na si Anpei nang matanggap niya ang balita at nadismaya. Agad niyang tinawagan si Mukon upang ipaalam sa kanya ang mga aksyon ng kanyang anak na humantong sa pagtatalo sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, ang kanilang pagtatalo ay labis na nagdiin kay Mukon dahilan upang lalong lumala ang karamdaman niya. Samantala ang kotse naman ni Anpei ay tinamaan ng isang pagsabog ng bomba sa isang kalsada na tila planado ang lahat ng ito. Sa ibang lugar, pinalaya ni Ando si Zhang mula sa kanyang selda at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng biglaang plano. Malapit nang mamatay si Mukon, kaya dapat pumunta agad si Zhang sa kanya para makuha ang password at lokasyon ng vault. Nang maglaon, nilapitan ni Zhang ang naghihingalong si Mukon at humingi ng tawad sa pag-abandona niya sa kanila ng kanyang ina maraming taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang lokasyon ng vault at ipinaalam kay Zhang na ang password ay nasa Buddha necklace. Nang marinig ito, ang nasisiyahang si Zhang ay sa wakas inamin na kay Mukon na hindi siya ang tunay niyang anak at ang totoong sewang ay patay na. Natigilan ang matanda, ngunit pumanaw na siya bago pa siya makapagsalita. Sumunod, pumunta si Zhang sa sala at ibinalita na patay na ang matanda. Pagkatapos ay nagsimulang basahin ng abogado ang testamento ni Mukon na nagsasaad na ang susunod na chairman ay si Sewang at mamanahin niya ang lahat ng pag-aari ng kanyang ama. Ngunit hindi ito lubos matanggap ni Heta at galit niyang binaril ang abogado. Ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay at ipinahayag na siya ang dapat na susunod na tagapangulo dahil hindi siya papayag na matapos ang maraming taon ng sakripisyo niya, ipagkakatiwala lang ang negosyo sa anak niyang matagal nang nawalay. Pagkatapos ay sinimulang barilin ni Heta ang lahat ng hindi pumanig sa kanya na lumikha ng lubos na kaguluhan sa bahay. Sina Zhang, Ando, at Bale ay nagtulungan upang labanan siya gayunpaman dahil sa napakaraming bilang ng kaaway. Nagpa siya ang tatlo na umatras at naghagis ng granada sa loob ng bahay kung saan karamihan sa mga alapores ni Heta ay namatay sa proseso. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa si Heta. Sinimulan niyang salakayin si Zhang, mabuti na lang dumating sa tamang oras si Ando upang mamagitan. Ang lakas ng impact ng pagbangga ay nagdulot ng pagbagsak ng estatwa at dinurog si Heta hanggang sa kanyang kamatayan. Nang matapos ang kaguluhan, ipinaalam ni Zhang kay Ando ang lokasyon ng vault at ibinigay sa kanya ang kwintas na naglalaman ng password. Ngunit sa sandaling gawin niya iyon, tinutukan ni Bale ng baril si Zhang at naging masama ang ekspresyon ni Ando. Ipinahayag na si Ando pala ay isa ring tiwaling pulis na matagal nang nagbabalak na sakupin ang imperyo ni Mukon. Matagal na siyang nag-aantay ng pagkakataon, hanggang sa isang araw, humingi sa kanya ng tulong si Mukon na hanapin ang matagal nang nawawala nitong anak. Sinamantala ni Ando ang pagkakataong ito at nagplano siyang maghanap ng isang tao na magpapanggap bilang si Sewang. Nagkataon namang nakilala niya si Zhang na nagrereklamo sa presinto, at si Zhang ang napili niya para sa trabaho mula nang makita niyang dati itong sundalo at ang pamilya nito ay winasak ng droga. Masusing plinano ni Ando ang lahat ng ito para magkamit ng kapangyarihan at lumalabas na kasabwat din pala niya si Bale. Gayunpaman, hindi agad pinapatay ni Ando si Zhang dahil kakailanganin pa rin niya ito para sa susunod niyang misyon. Inihayag niya na pinapatay niya si Anpei kaninang gabi at ang kutsilyong ginamit ay pinahiran niya ng fingerprint ni Zhang. Tila ba plano ni Ando maging bayani sa pamamagitan ng pag-aresto kay Zhang at palabasin na si Zhang na anak ng kilalang drug kingpin ang pumatay sa hepe ng police commissioner. Matapos siyang arestuhin, inilantad ni Ando ang malawakang operasyon ng droga ni Mukon sa harap ng isang press conference at nagpahayag ng kanyang kampanya na War on Drugs, nangangakong susugpuin ang droga sa buong lungsod. Sa mga sumunod na araw, ginamit niya ang kanyang autoridad para ilunsad na ang malawakang gyera kontra droga sa lungsod. Winasak niya ang lahat ng mga site ng produksyon ni Mukon sa pamamagitan ng pagsunog sa mga pabrika.
Pinapatay niya rin ang maraming manggagawa na nagtatrabaho sa pabrika ng droga, kung saan karamihan sa mga ito ay mahihirap. Matapos lansagin ang buong drug mafia, si Ando ay pinuri ng kanyang departamento at na-promote pa bilang Chief Police Commissioner. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, inutusan ni Ando si Bale na itago ang mga pakete ng droga upang makapagpatakbo siya ng sarili niyang lihim na negosyo ng droga. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay pumasok na si Ando sa lihim na vault ni Mukon at nagulat siya nang tumambad sa kanya ang isang silid na naglalaman ng kabuoang $2 bilyong na cash. Ang pagtuklas na ito ay labis na nakalulugod sa kanya at sinimulan na niya ang susunod na yugto ng kanyang maitim na plano. Makalipas ang mga araw, nagdao si Ando ng memorial ceremony para kay Mukon at Anpei sa parehong lokasyon. Ang kaganapan ay bumuo ng maraming atensyon ng media dahil walang nakakaalam na magkasosyo pala ang dalawa. Lumalabas na inimbitahan pala ni Ando ang lahat ng mga kasosyo sa negosyo ni Mukon sa seremonya. Balak niyang bombahin ang buong funeral hall at patayin ang lahat ng sabay-sabay upang alisin ang anumang kompetisyon upang siya na ang magiging bagong drug lord ng lungsod, kasabay ng kanyang pagiging hepe ng pulisya. Di nagtagal, nagsimula na ang seremonya ng libing at nagmamasid si Ando mula sa kalapit na gusali kung saan nakalagay ang vault. Dinala na rin niya si Zhang dahil balak niyang isisi ang mangyayaring pagsabog kay Zhang. Balik sa libing, umakyat si Nancy sa entablado at binati ang mga bisita. Nagpahayag siya ng malungkot na talumpati at pagkatapos hinila niya ang kurtina sa likod niya, kung saan tumambad sa mga bisita ang napakalaking imbak ng droga at maraming larawan ng mga biktima na ang buhay ay winasak ng droga. Nagulat ang lahat ngunit bago sila makapag-react, lumabas si Nancy sa likod ng pinto at nilock ito, ikinulong ang lahat ng bisita sa loob ng bulwagan. Kalaunan ay nakipagkita siya kay Bale at nagpalitan ng emosyonal na yakap ang dalawa na para bang kilalang kilala nila ang isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, pinasabog ni Ando ang explosive device na agad pumatay sa lahat ng nasa loob ng punerarya. Gayunpaman, ang vault ni Mukon na naglalaman ng $2 bilyong ay sumabog din sa likuran niya, iniwan siyang lubos na nasindak at natulala. Ang galit na si Ando ay mabilis na napagtanto na ito ay kagagawan ni Zhang. Dahil dito ay binahagi na rin ni Zhang ang istorya ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng isang flashback, nalaman natin na si Nancy ay anak ng isang matapat na commander ng pulisya na inialay ang buhay sa paglaban sa droga. Nagtrabaho siya bilang doktor sa isang rehab, kung saan nakilala niya ang nakababatang kapatid na babae ni Bale na nagdurusa sa pagkagumon sa droga. Ginawa ni Nancy ang lahat para matulungan ang dalaga, at kalaunan ay nailabas din ang dalaga sa pasilidad. Gayunpaman, ang kanyang paggaling ay panandalian lamang dahil siya ay bumalik muli sa paggamit at sa huli ay tinapos ang kanyang sariling buhay. Sa kabilang banda, ang ama ni Nancy ay pinatay din ng gang ni Mukon dahil sa pakikialam nito sa kanilang negosyo. Sa masaklap na pangyayaring ito, dito sila nagkakilala ni Bale na nagdadalamhati din para sa kanyang kapatid na babae. Sabay silang pumunta sa ilalim ng tulay kung saan nakatira ang mga pamilya ng mga adik sa kakilakilabot na kalagayan. Isang araw, inatake ng ilang drug dealers ang shelter at puwersahang kinuha ang pera ng mga adik. Sinubukan ni Nancy at Bale ang kanilang makakaya upang mamagitan ngunit natalo sila. Nang tila wala na silang pag-asa, lumitaw si Zhang at iniligtas sila sa pamamagitan ng brutal na pambubugbog sa mga dealer at pinalayas ang mga ito. Mula sa pangyayaring ito, nagpa siya ang tatlo na magtulungan at maghiganti sa mga taong naging sanhi ng napakaraming pamilya na namuhay sa paghihirap dahil sa droga. Unang nilapitan ni Nancy si Anpei at ginamit ang kanyang alindog upang akitin siya at mangalap ng panloob na impormasyon. Pagkatapos ibinaling niya ang atensyon kay Ando, at nalaman niya na may matinding hinanakit pala si Ando sa kanyang tiyuhin, kaya sinamantala niya ito para gamitin din si Ando para sa kanilang plano. Samantala si Bale naman ay nagpanggap na isang drug dealer. At hindi katulad ni Nancy, si Bale ay gumawa ng sakripisyo kung saan gumamit na rin siya ng droga upang maperpekto niya ang kanyang pagpapanggap. Sa isa sa mga raid na inilunsad ni Ando, sinadyang magpahuli ni Bale upang makiusap sa kanya na gawin siya nitong tauhan.
Si Zhang naman sa kabilang banda, nang malaman niya mula kay Nancy na si Ando ay naghahanap ng magpapanggap bilang si Sewang, ginawa niya ang lahat para makumbinsi si Ando na kunin siya. Sa ganitong paraan, ang tatlo sa kanila ay sadyang naging mga tauhan ni Ando na may sariling mga nakatagong motibo. Sa kasalukuyan, humanga si Ando sa napakatalino nilang plano at hindi niya lubos inakala na naisahan siya nila. Gayunpaman, ipinahayag niya na walang makakapigil sa kanya na maging susunod na drug lord. Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na patayin sina Bale at Nancy. Bago mamatay, inactivate ni Nancy ang pampasabog sa kanyang braso, dahilan para mamatay agad ang lahat ng alapores ni Ando. Ang galit na si Ando ay gumanti din sa pamamagitan ng pagbaril kay Zhang at itinapon siya palabas ng gusali. Sa resulta, nagsimulang magsaya si Ando, sa paniniwalang sa wakas ay nagtagumpay siya sa kanyang mga plano. Ngunit siya ay nabigla nang mapansin ng isang TV sa gusali kung saan may nagre-record pala sa kanya mula sa malayo. Lahat pala ng ginawa ni Ando ngayon, at ang pag-uusap nila ni Zhang ay nakabroadcast pala ng live sa telebisyon sa tulong ng kaibigang media ni Zhang, na dahil dito nalantad sa publiko ang lahat ng kanyang masamang balak. Matapos masaksihan ng buong kaganapan, ang hepe ng Central Police ay inutusan ng isang armadong pangkat ng mga pulis na arestuhin si Ando. Bago pa siya maaresto, nakangiting inalala ni Ando nung unang lumipat sila ng kanyang pamilya sa bahay ng tiyuhin niya na si Anpei. Ngunit hindi naging maganda ang karanasan nila kung saan lihim na ginahasa ni Anpei ang kanyang ina, habang ipinagkibit balikat lang ito ng kanyang ama. Pero sa huli, hindi kinaya ng ama niya ang sakit kaya nagpatiwakal din ito. Ang masaklap pa, namatay din ang ina niya dahil sa labis na pang-aabuso ni Anpei, at mula noon lalo pang naging impyerno ang buhay ni Ando sa kamay ng kanyang tiyuhin, kaya nangako siyang maghihiganti balang araw. Ginawa niya ang lahat na maging pulis para sa isang mithiin na makapaghiganti sa kanyang tiyuhin. Ngunit ang lahat ng ito ay nauwi lang sa wala, nagpapatunay lang ito sa katotohanan na ang paghihiganti ng masama laban sa masama ay walang mabuting idudulot. Ginawa ni Ando ang kanyang makakaya upang labanan ng pag-aresto ngunit kalaunan ay nadaig siya at binaril hanggang mamatay. Nagtapos ang pelikula nang sa wakas ay napansin na ng gobyerno ang nagdurusang mga tao dahil sa droga na naninirahan sa ilalim ng tulay at nag-alok sa kanila ng tulong. You can't see that we haven't